Andrea's POV. Hindi makapaniwala si Andrea sa narinig. Munti ka nang maputulan ng paa si Nathan dahil sa pagliligtas sa kanila ng Kuya Kenya. Napatingin siya sa lalaki. Nagtatanong ang mga mata. Bakit di man lamang nito pinaalam sa kanya ang nangyari dito? Totoo bang ikaw ang nagligtas sa amin ng Kuya Ken? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Tumango ito. Napahagat labi siya. Bakit di mo sinabi? Akala ko pinabayaan mo na ako. Ito, ngunit mabilis siyang naitulak ni Jackie. Go away! Huwag kang umasta na parang wala kang alam. Sinabi sa'yo lahat ni Mac ang nangyari pero pinagtawanan mo sa Nathan, di ba? Ang sabi mo, dapat lang sa kanyang nangyari. At kung ikaw lang ang masusunod, gusto mo na siyang mawala. Di na nakapagtimpi pa si Andrea. Sinampal niya ng ubod lakas sa Jackie at saka hinilang buhok nito. Hindi ko na matake ang lahat ng mga kasinungalingan mo. Matagal na ako nagtitimpi sa yung babae ka. Umpisa pa lang nagkita tayo. Puro kasinungalingan ang pinakita mo. Bistado ka na't dati ka pa rin humihinto sa pagsinungaling. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, ingungod-ngod kita sa sahig para mapudpud yung fake mong labi. Galit na galit na sabi niya rito. Stop it! Awat ni Nathan sa kanila, tsaka hindi na napalabas ng bahay si Jackie. Naiwan siyang nakasunod lang ng tingin sa mga ito. Parang wala sa sariling napaupo siya sa sofa. Maya-maya, napapikit siya na maisip ang masakit na sandali na pinagdaanan ni Nathan para lamang mailigtas silang magkapatid. Iniisip niyang pinabayaan siya nito kaya hindi siya makapaniwala. Sinugal nito ang sariling buhay, alang-alang sa kanila. Napahagulgol siya. Parang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Bawat paghihirap na dinanas ni Nathan para lang mailigtas sila. Masamang-masama ang loob niya rito dahil naakala niyang wala itong pakialam sa kanya. Nathan's POV. No! You can't do this to me, Nathan. Mas pipiliin mo pa ang babaeng yun kaysa sa akin? Nagwawala sa galit na sigaw ni Jackie. Ilang beses siya nitong pinagsasampal, ngunit hindi na lang niya to pinatulan pa. Kahit naman nagsinungaling to sa kanya, hindi pa rin maitatangging nasa tabi niya ito nang pakiramdam niya pinagsaklaban siya ng langit at lupa. Niyakap niya ito ng mahigpit. I'm sorry. Pagkatapos kumalas siya at naglagbalikat na umalis. Nathan! Parang batang hinabol siya ng dalaga. Yumakap sa kanya mula sa likuran niya. Inilis niya ang mga braso nitong nakayakap. Please, Jackie. Pakiusap niya rito. Huwag na nating ipilit ang mga bagay na hindi na pwede. Matagal nang may lamat ang relasyon natin. At gustuin man natin ayusin, I don't think mag-work pa to. Mahal na mahal kita, Nathan. Nagsusumamong sabi nito. Let's work this out. Magpakalayo-layo tayo. Makibakbayan tayo dun sa malayo sa mga kilala natin. Ani Jackie sa kanya. Huminga siya ng malalim sa kahamarap dito. Be sensible, Jackie. Di na maaayos pang relasyon natin to. Tumalas sa mga mata nito. Ha? At bakit? Palagay mo yung sa inyo ni Andrea, maaayos mo pa? Nakangisa nitong tanong sa kanya. Jackie, palagay mo makikipagbalikan siya sa'yo. Oras na malaman niya kung sino ka talaga, ha? Nangunot ang noon niya. Akala mo hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, ha Nathan? Akala mo hindi ko alam kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng kayamanan mo? God, hindi ako ganun. Kasira para di malaman na marami kang mga illegal transactions. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Andrea kapag nalaman niyang involved ka sa isang malaking sindikato? Di lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bansa. Sa palagay mo tatanggapin kanyang muli? Di siya makaimik. Ang lakas ng tawa ni Jackie. Isa kang malaking hangal kung iniisip mong magiging happy ending ang love story ninyong dalawa ng babaeng yun. Mariing sabi nito sa kanya. Dahil oras na malaman niyang baho mo, itatakwil ka niya. Kamumuhian ka niyang lalo. Baka nga pati anak niyo ilayo niya sa'yo. Please, Jackie. Ayoko ma-involve pa sila dito. Nakikiusap na sa amin niya sa dalaga. Knowing Andrea, alam niyang may katotohanan ang sinabi niya ni Jackie. At oras na malaman itong sekreto niya, baka hindi lang siya nito isumpa. Tiyak niyang tuluyan din itong ilalayo sa kanya ang anak nila. Ngayong nakilala na niya ng anak, di na yata niya kakayanin pang mawala ito sa kanya. Gusto mong manatiling lihim ang pagkatao mo. Hindi ka makakipaghiwalay sa akin. Ayusin mo ang annulment ninyong dalawa at magpakasal tayo. Kung kanina, nakikiusap ang tono ng pananalita ni Jackie,
Ngayon, nananakot ng boses nito. Alam na alam nito kung paano siya paglalaroan. Palibhasa, bistado na nito ang kahinaan niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hahayaan ba niyang paikutin ng babaeng to ang buhay niya? And yet, hindi niya maatim na tuluyang mawala sa buhay niya si Nathaniel. Walang malalaman kahit ano si Andrea. Basta ipangako mong itutuloy natin lahat ng mga plano natin. Nang muli niyang tignan sa Jackie, nakangisi na ito. Ngisi ng isang panalo. Andrea's POV. Nang muling dalawin ni Nathan ang anak, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Andrea para makausap na masinsinan ng lalaki. Coffee? Aniya rito. Tumango ito. Nagtungo ng kusina para ipagtimpla ito ng kape. Simula na maging mag-asawa sila ni Nathan, ngayon lang ito mapagtitimpla ng kape. Naalala niya na magkasintahan pa lamang sila nito. Gustong gusto nito ang timpla ng kape niya. Ba't na nagbagong lahat ng yon pagkatapos silang ikasal? Naalala pa niya, ilang beses niyang tinangkang gawan to ng kape tuwing umaga, ngunit lumalamig lamang yon nang di man lang tinitikman, kasama ng mga niluluto niyang pagkain. May pait sa mga labing napangiti siya. Never niyang naisip na nagawa nitong isapalaran ang buhay para lang mailigtas silang magkapatid sa kumidnap sa kanila. Dinala niya sa salas ang kape. Hinugup ni Nathan sa kanapangiti. Namiss ko ang kapeng to. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Waring may lungkot sa mga mata nito nang tignan siya. Do you know how much I miss you, Andrea? Napanunok siya. Nagtatanong kanyang mga mata habang nakatingin dito. Naalala ko pa kung gaano kahirap para sa aking tanggihan ng mga pagkaing niluluto mo dahil ang totoo, I was craving for it. Pag-amin ito sa kanya. Maski ang mga kapeng tinitimpla mo, pero mas pinili mo ang galit mong manaig. Ganun ba? May hinanakit sa tonong sumbat niya rito. Tumayo ito. God knows kung gaano kasakit para sa akin na paglabanan na ito ako nararamdaman para sa iyo, Andrea. Di siya makapagsalita. Sa tuwing sinasaktan ko ang damdamin mo, mas doble yung sakit na nararamdaman ko. Parang nahihiyang sabi pa nito sa kanya. I kept telling myself not to fall in love with you but I failed, Andrea. Dahil buong pagkatao ko, pangalan mo ang isinisigaw. Tumayo to at tinawakan na magkamala niyang balikat. Una pa lang kitang makilala, alam ko, mahirapan na ako sa plano ko magiganti dahil mahal kita, Andrea. Nakita niya ang sumuong na luha sa mga mata nito. Kaya nang malagay ka sa panganib, gusto ko isumpa ang sarili ko. Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit di mo kagad sinabi sa akin na muntikan kang mawala ng dahil sa amin ni Kuya? Tanong niya rito. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Umaasang susundan mo ako sa Canada o tatawagan mo man lang ako para kamustahin. Naisip ko sa lahat na nangyari, hindi mo na ako mapapatawad pa, kaya minabuti ko na lang kalimutan ka. Total alam kong masafe ka sa ibang bansa. Hinawakan niya ang mukha ni Nathan. Mula noon hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya si Nathan at handa siyang kalimutan ng lahat. Handa siyang magsimula silang muli. Napahikbi siya habang hinahaplos ang mukha nito. Ngayon ay mas naiintindihan niya na kung bakit ito nagkakaganoon. Napakaraming hirap ang pinagdaanan nito, kaya naman maraming galit ang namuo sa dibdib nito. Handa niya itong patawarin sa lahat ng mga nangyayari noon sa kanila. I'm sorry, Andrea. I'm sorry kung nadamay ka pa sa nangyari sa pamilya ko. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Niyakap siya nito ng buong higpit. Ramdam niya ang paghihirap ng kalooban nito. Mahal na mahal kita, Andrea. Mula noon hanggang ngayon. Masuyong sabi nito sa kanya. Noong sakupin nito ang kanyang mga labi, buong pagmamahal niyang tinugon ang mga yon, habang walang hinto sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ngunit marami pa siyang gustong itanong, kaya bumitaw siya saglit sa mga labi nito. Ano nangyari sa binti mo? Totoo bang may bakal na nakakabit dyan? Tumango ito. Nabagsakan ako ng pader nung sumabog ang warehouse. Na-damage ng husto ang kabila kong binti kaya kailangan kong kabitan ng bakal. God! Nag-aalala lang bulalas niya. Nothing to worry about, Andrea. Okay naman na to ngayon. Paniniyak nito sa kanya, tsaka muli siyang hinagkan sa labi. Buong puso, buong pagmamahal niyang tinugon ang mga hagkan na yon ni Nathan. Ngayong malinaw na sa kanyang lahat, tama nga siya ng hinala. Mahal din siya nito.
at walang makakahadlang pang muli para sa kanilang pagmamahalan. Nathan's POV. Alam ni Nathan na hindi siya matatanggap ni Andrea oras matuklasan ito kung sino nga ba siyang talaga. Habang sakop niya mga labi nito, nagbabagabag ang kanyang damdamin dahil di niya alam kung paano sisimulang magpaliwanag dito. Gusto sana niyang ayusin ang kanilang pagkasama, pero paano niya gagawin yon? Alam niya hindi nagbibiro sa Jackie. Hindi ito papayag maging masaya siya sa piling ni Andrea. God, di na yata niya kakayanin pang muli na mawala sa kanya si Andrea at ang kanyang anak. Ngunit matatanggap pa nito ang isa na namang lihim sa kanyang pagkatao. Masyado na siyang maraming ibinigay na pasakit dito. Bumitaw siya sa asawa nang tumunog ang kanyang phone. Napakulot ang noon niya na makitang ang isa sa kanyang mga tauhan ang tumatawag sa kanya. What is it? Ani niyang lumayo kay Andrea upang di nito marinig ang pag-uusapan nila ng nasa telepono. Boss, inatake ng kalabang grupo ang warehouse. Balita ng tauhan niya sa kanya. Peste? Ani niyang napalingon kay Andrea. I'm sorry, Andrea. Pakisabi kay Nathaniel hindi matutuloy ang date namin ngayon. May importante akong kailangan na sikasuhin. Sabi niya at saka nagmamadali ng umalis. Ito ang isa pa sa mga bumabagabag sa kanya. Ayaw niyang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang mag-ina at maaaring mangyari iyon kung patuloy siya makikipag-ugnayan kay Andrea ngayong pinag-iinitan na siyang muli ng kalabang grupo. Kailangan ayusin din muna niya ang tungkol dito. At paano nga ba niya ipagtatapat kay Andrea na isa siyang mafia king? This is bad. Really bad. Ngayon pa lang kinatatakutan niya na ang maaari nitong maging reaksyon. Iniisip pa lang niyang malalayo na naman siya ng matagal dito sa masakit ng dibdib niya. Lalo pat alam niyang may Nathaniel na sila. Andrea's POV. Naiwan si Andrea ang nakasunod lang ang tingin kay Nathan. Di niya alam kung ano pa bang hindi nito pinagtatapat sa kanya. Kung gusto nitong mabuo muli ang kanilang pamilya, kailangan maging transparent ito sa kanya. Mas talong ayaw nitong paasahan ito si Nathaniel. Bago ang ano paman, ang priority niya ay ang kanyang anak. Bagamat mahirap na gawa naman niyang mabuhay na wala ito, kaya kakayanin niyang lahat kahit wala ito. Ngunit inalala niya ang kanyang anak. Alam niyang masasaktan to kapag nalayo sa ama. Ramdam niya ang pananabik nito sa pagmamahal ng isang ama. At hindi yata niya kakayaning masaktan ang kanyang anak. Mommy, where's Daddy? I thought we're going to watch a movie. Did you fight again? Anang bata nang abutang wala ang ama sa salas. No. Mabilis na sagot niya at saka lumuhod sa harapan nito. Hinawakan to sa magkabilang balikat. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. At handa namin i-give up ang mga differences namin para sa iyo, anak. Sabi niyang nakatitig dito ng matiim. Tiriyak niyang may papaliwanag niyang mabuti ang nangyayari sa kanila ni Nathan. Pero may mga pangyayaring wala kaming control, but it does not mean that we love you less, okay? At mas lalong di ako gagawa ng isang bagay na magiging dahilan ng kalungkutan mo. Kaya wag mo sanang isiping nilalayo ko sa iyong daddy mo. Kung may isang bagay akong gusto ipaglaban, yun ay ang matiyak na masaya ka. Do you understand, anak? Gusto kitang maging masaya. At kung ako lang sanang masusunod, gusto ko palagi mong makasama ng daddy mo. Hindi ko naman kaya magdesisyon para sa kanya. Isang bagay lang sigurado ako. Mahal na mahal ka ng daddy mo. Kagaya ng pagmamahal ko sa iyo, okay? Pagbibigay assurance niya rito. Naluluha ang bata habang nakatingin sa kanya. Promise me, mommy, you will not take me away from daddy? Paniniyak nito sa kanya. Bakit naman kita ilalayo sa kanya unless kinakailangan? Sagot niya sa anak. Niyakap siya na mahigpit ng bata. Thank you so much, mommy. I love you so much. Anito sa kanya. I know, sagot niya rito. And I love you too, more than words can say.